Hi! Ako si Chef Liza. Welcome aboard! Gusto ko nga palang i-share sa inyo kung paano ako nagsimula sa journey ko bilang isang kusinerang mandaragat. Bago ako pumasok sa marine industry, nag-work ako sa El Nido, Palawan as pastry chef. Then after 3 months, I got promoted as a sous chef. Then after ko sa El Nido, dumating na yung opportunity na matagal ko nang gustong maabot. Marami akong pinagdaanan na trainings para makuha ko ang seaman's book. Akala ng iba madali ang pagbabarko. Sobrang pangarap ko makapagluto sa maraming crew ng mga big vessel. Habang nasa training nga ako, marami talaga akong natutunan. Nandyan na yung fire, first aid, pagtalon sa mataas na level just in case mag-declare ng abandoned ship si kapitan. The cooking lesson din ako para maging handa bago ako sumampa. Ilang beses ako muntik sumuko dahil akala ko hindi ito para sa akin. Hanggang sa dininig ni Lord ang mga gabing pag-iyak ko. And finally, eto na nga, naipasa ko na lahat ng trainings and hawak ko na ang SRB ko. Sobrang bait talaga ni Lord na kapag taimtim ang panalangin mo, ibibigay niya sa'yo dahil deserving ka. Hanggang sa dumating ang araw ng flight, sa Jeddah ang joining namin so kailangan kaming magstay sa hotel. Pero hindi namin inaasahan na magtatagal kami doon ng halos 3 linggo. Inip na ako pero mahigpit kasi sila dahil kailangan ulitin ang medical. Ang dami ko ng bansang napuntahan pero iba pa rin ang Middle East. Parang nandito kasi ang puso ko. Hindi dahil sa marunong akong mag-Arabic pero mababait kasi talaga ang mga tao dito. Unang biyahe namin from Jeddah bound to Greece. Hindi ko pa alam kung saang island ang punta namin. Pero habang bumabiyahe na kami, hindi ko pinapahalata sa mga kasama ko na iba nang talaga ang pakiramdam ko. Ganito pala ang feeling, nakakalula na parang babaliktad ang sikmura mo sa biyahe. Pero bawal sumuko, kailangan lumaban. Walang hindi susukuan basta may pangarap ka. Habang underway kami, marami akong nabubuong plano, pangarap, mga dapat kong gawin, mga recipe para magustuhan ng opisyal ng yate. Nga pala, hindi ko inaasahan na sa yate ang magiging unang biyahe ko. Pangarap ko kasi nasa malalaking barko ako ma-assign. Pero siguro dito talaga ako dinala ni Lord dahil alam niyang mas mapapabuti ako dito. Ayan, talagang hindi ko na kinaya. Nagpunta na ako ng toilet para ilabas ko yung sama ng loob ko. Sobrang sakit. Yung tipong hindi ka makatulog na pag lumabas ka, nahanginan ka, parang lahat babaliktad na sikmura mo. Pero after ko naman makaraos, sa pagsusuka ko, eto na, nakuha ko ng mag-selfie at nagmuni-muni na ako sa labas. Ang ganda talaga dito, nakaka-amaze. Etong nakikita niyong yate, isa din yan sa yate ng pinakamay-ari ng yate na sinakyan namin. O ayan, nangungulit na si Junvic kasi lalabas na kami. Tapos ayan, parang bad weather pa kaya mas lalong nakakahilo. At ayan naman si Chief Mate. Siya ang naka-duty ngayon kasi tulog si Kapitan. Kasi nagpapalitan sila kapag gising sa gabi yung isa naman ang gising sa morning. Eto na yung Suez Canal, bumiyahe kami dito, ang ganda-ganda dito kasi marami kang madadaanang bansa. Nakita ko nga, nakadaan kami sa Turkey. Hanggang sa muli, salamat sa panonood!